Magandang umaga, Dayan, at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood ngayong umaga. Nung Lunes, meron ng rally ang mga loyalistang mga Marcos loyalists sa harapan ng Senado at hinihiling sa Senado na bumalik na tayo sa ICC at kasama din doon ay yung ituloy at magkipag-cooperate tayo sa investigasyon tungkol sa mga aligasyon di umano na nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte, lalo na kaugnay ng kanyang war on drugs. At pagkatapos nito, naandyan naman si dating Senador Antonio Trillanes na nagsasabi na napipinto na ang pag-aresta kay Pangulong Duterte, kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, itong usapin kasi ng pagpasok o pagbalik natin sa ICC, masalimot ito. Unang-una, kaya tayo umalis sa ICC dahil ito ay naging reaksyon ng dating Pangulong Duterte nung siya ay napipintong sampa ng kaso. Sa aking pagsusuri, ito ay isang hakbang na pansarili at hindi sa interes ng bayan. At hindi rin naman nakaapekto ang pag-alis natin sa Rome Statute na siyang nag-create ng ICC doon sa kaso niya, sapagkat ayon naman, malinaw naman sa procedure, sa mga alituntunin ng ICC na kapag ang iyong mga aligasyon sa iyo ginawa mo bago tayo umalis, ay sako pa rin yun ng International Criminal Court. Subalit, mas malalim pa dito ang usapin tungkol sa dapat ba tayong bumalik sa ICC. Una, dapat tayong bumalik sa ICC sabat kabilang tayo sa Community of Nations. It's a statement of goodwill. However, it doesn't mean na malaya nating hahayaan ng International Criminal Court na manghimasok sa ating sovereignty. Bakit ko sinabi yan? Sapagkat ang International Criminal Court ay nagkakaroon lamang ng jurisdiction sa isang tao na citizen ng ating bansa. Kung ang ating bansa ay unable or unwilling na mag-prosecute ng mga ginawang krimen. Ang sakop ng ICC ay genocide, crimes against humanity, war crimes, at crimes of aggression. Subalit may umiiral na principle of complementarity. Ano ba itong principle of complementarity nito? Alam mo po mga kababayan, wala po tayong pangdaigdigang pamahalaan kahit ng United Nations. Hindi po niyan sakop. Wala po yung sovereignty sa mga bansang miyembro. Ang pinakamataas pong sovereignty ay ang sovereignty ng bawat bansa. At iginagalang ito ng UN, iginagalang ito ng ICC. Kaya nga meron tayong complementarity. Ang ibig sabihin niyan, kapag ang isang bansa na sovereign ay kaya naman niyang i-handle ang mga kasong ito, able siya at willing siya mag-handle kung ano man mga sinampa laban sa tao kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, kay Senador Bato de la Rosa, ay hindi dapat pumapasok ang International Criminal Court dito. Now, tingnan natin, unable ba tayo o unwilling na mag-imbestiga? Siguro naman, hindi natin tatanggapin na wala tayong abilidad na mag-imbestiga. Meron na tayong mga inimbestigahan at meron ng mga nakakulong na mga drug-related crimes. Unwilling ba tayo? Paano mapapakita na unwilling tayo kung wala naman nagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte at sa mga kasamahan niya sa local courts? So, malinaw na hindi natin pwedeng basta-basta na lang hahayaan na malayang pumasok ang International Criminal Court dito. Ito po ang posisyon ng Department of Justice, ito rin ang posisyon ng ating Pangulong Marcos. At ako sinusuportahan ko to. Sapagkat ganito po yun, nakakatawa naman na pagdating sa West Philippine Sea, pinaglalaban natin ang ating sovereignty over our exclusive economic zone. Yung sovereign rights natin doon, pinaglalaban natin. Pero pagdating sa International Criminal Court, ay malaya nating papapasukin ng ICC na hindi lang tayo magpuprotesta na teka muna, kaya naming i-handle ang kasong ito. Hindi po sinasabing huwag sampahan ng kaso. Kung kailangan sampahan ng kaso, mabuti nga yun para mabigyan ng pagkakataon ng dating Pangulo at mga kasamahan niya ng sinasabi natin day in court para ipagtanggol ang sarili nila, magkaroon sila ng due process. May kakayahan po tayo sapagkat meron tayong umiiral na system of justice. Hindi po natin pwedeng ang posisyon natin sa politika o mga opinion natin ay depende lang kung inis tayo sa tao o galit sa tao. Ang ating opinion nakabase kung tayo natin. Hindi natin pwedeng makipaglaban tayo sa China pagdating sa sovereignty pero malaya nating lulunukin yung sovereignty natin pagdating sa International Criminal Court dahil galit lang tayo doon sa taong
iniimbestigahan. Hindi po ganyan ang rule of law. 'Di ba? Hindi po ganyan ang pagiging mature na political system. Hindi inuulit ko po, hindi ko po sinasabing hindi imbestigahan ang nagkasala. Subalit tayo po bilang isang sovereign country, meron po tayong kakayahan na mag-imbestiga at napatunayan na natin yan. Meron na po tayong mga naimbestiga ng mga dating presidente, nakulong pa ang iba. At pagdating sa war on drugs, meron na pa tayong mga nahatulan na nakakulong na sapagkat nag-commit ng mga crimes in relation to the drug war. Bakit walang nagsasampa ng kaso? Dapat yun munang unahin natin sapagkat tayo po ay isang malayang bansa. Hindi po sa bandang kaliwa, igigit natin na malaya tayo pagdating sa ating karagatan. Pero pagdating naman sa criminal issues, pagdating sa war crimes, crimes against humanity, ay isusuko natin sa International Criminal Court ang ating sovereign prerogatives. Hindi po ganyan. So yan po, yan po ang aking punto de vista ngayong araw na to. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.